Hello guys! Welcome sa ating channel. So, saang dako man ng David K. naroon, tutok lang sa ating channel dahil ating pag-uusapan ng mga issue sa loob at labas ng bansa. Okay, mainit na mainit ngayon ang issue tungkol sa ating two-time Olympic gold medalist na si Carlo Yulo. At sa araw na to ay tatalakayin natin ang press conference ng kanyang nanay na si Angelica Yulo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Madam Issue, at ating pag-uusapan ang mga issue dapat alam mo. Yan. Okay, so isa sa pinag-uusapan at mainit na issue talaga, no? Itong sinagawang press conference ni Mrs. Angelica Yulo kasama ang kanyang lawyer na si Attorney Raymond Fortun, ang sikat na abogado. Ayan, sabi nga, abogado de Campanilla. Okay, binasag na ang katahimikan ng ina ni Carlo Yulo tungkol sa kanilang sigalot, no, ng kanyang anak na tumawag ng pansin online at nagkaroon ng iba't ibang pahayag at opinyon ng mga netizens dito, no. So, ito ay naging mainit na issue at ngayon nga ay parang tutuldukan na ng kanyang ina ang issue ito. Okay, so Carlo Yulo's mom says sorry, appeals for reconciliation with her son. So, ito yung isa sa mainit na balita, no? So, sabi niya, hindi ako perfectong ina. At alam ng Diyos na hindi ka rin perfectong anak. At wala naman talagang perfectong pamilya. So, ayan ang bahagi ng kanyang mga pahayag sa kanyang press conference. Okay, so para mas maunawan natin ang higit, ay panurin natin ang bahagi ng kanyang pahayag ito. Hindi ako perfectong ina at alam ng Diyos na hindi ka din perfectong anak at walang perfectong pamilya. Ako ay isang ina na saktan dahil ang mabait na anak na pinalaki ko ng maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang. Okay, so yan po ang bahagi ng kanyang pahayag na sa ilang araw ay talaga naging mainit na issue, no? Ito ay nasabi nating nagpiesta ang mga netizens sa pagbibigay ng kanilang samot-saring mga opinyon. So, merong syempre nakapanig sa anak na si Yulo at ang iba naman nakapanig sa kanyang ina. So, maraming pula o pintas na tinanggap ang ina, no, na labis niya siguro hindi namdam. So, kung mapansin natin sa kanyang press conference, sasabay ng kanyang pagpahayag ay kasabay siyang lumuluha, no? Parang ayan, lumalabas yung sakit ng kanyang kalooban. Okay, so isa sa naging pintas sa kanyang ina ay yung kanyang mga komento, no? So, siguro ay ito ay bunga ng kanyang pagdaramdam o pagtatampo sa kanyang ina nung sabihin niyang Japan talaga ang malakas. So, habang sabi nila, habang nagdiriwang ang buong bansa ay ikaw mismong ina ay parang hindi mo ipadama na ganun din ang damdamin na dapat sana ay siyang unang-una. Pero siyempre hindi natin masisisi, hindi natin alam kung ano talaga ang pinagdaraanan ng mag-ina. Okay, so ayan nga, batay sa kanyang mga pahayag ay dinamdam niya ng labis, no, yung mga binitawan salita naman ni Carlo Yulo. Katulad ng ninakaw daw niya ang pera at ginamit sa kanyang luho, no, na at nilustay. So ito yung mga salita na sinasabi niya talagang nakasakit sa kanyang damdamin bilang ina. At ito ay kanyang pinabulaanan, di ba? Nung sabihin niyang wala naman nagbago sa lifestyle nila, maging ng kanilang pamilya, sa kabila ng pagtanggap ng malalaking halaga ni Yulo kaugnay ng kanyang pagiging magaling na gymnast, di ba? Sa larangan ng gymnastics. Okay. So, binuanan niya to na hindi niya ito nilistay. Ano man, pinagkagastahan ay para ito sa pamilya, katulad ng
pagpapatayo ng bahay at pagbili ng kumpletong kagamitan para rito. At ito di umano ayon sa kanya para rin naman kay Carlo, no, para mas komportable siya kapag siya ay uuwi. Okay, so sa ng gitna ng ganitong sitwasyon ay ano naman kaya ang pahayag ni Carlo bilang anak sa paghingi ng tawad o paghingi ng sorry ng kanyang ina. Okay, so ayon naman kay Carlo ay tinatanggap niya ang paghingi ng sorry o paghingi ng kapatawaran ng kanyang ina, no? At natutuwa naman siya tungkol dito at sinasabi niya nga na sana ay sincere o may sinseridad ang sinasabi ng kanyang ina. Okay, so ano masabi natin mga ka-issue? Sincere nga ba si Mrs. Yulo dito sa kanyang mga pahayag sa press conference? Kung mapansin natin ay talagang patuloy pa rin ang pagpapakita niya ng sakit ng kalooban, no, sa kanyang pagluha. Okay, ayon naman kay Attorney Fortune, nagbigay rin siya ng ilang pahayag. Sabi niya ito ay isang problemang pampamilya lang, no? Napaka-simple, napaka-normal. Isang parang tampuhan ng isang magulang sa anak na sana ay hindi na sana lumawak ng ganito. So it so happen na napansin niya kasi sa online kaya napagtuunan ng pansin, and since siya ngayon ay isa sa mga sikat, no, at tinahangaan ng lahat dahil sa kanyang 2 medalyang ginto at ilang milyon na premyo na iuwi dito sa ating bansa. So ito ay isang karangalan, sabi nga ikalawang pag-uwi ng gintong medalya ng ating mga manlalaro, diba? Isang karangalan ng ating bansang Pilipinas, nating lahat na mga Pilipino. Okay, so yun nga sabi ni Attorney Fortune, dapat ay hindi lang siguro pinalalawak or hindi na lang marami ang nabibigay siguro ng kanya-kanya opinion. And since siya ay sikat, so hindi natin maiwasan yung ganun, syempre. Okay, so but then sana ay maging maayos na nga lahat at magkasundo ang pamilyang ito na merong konting di pagkakaunawan kung saan involved din, no? At sinasabi malaking factor sa sigalot na ito na mag-ina ay kanyang girlfriend na si Chloe na pasok din sa issue. Okay, so masabi natin na welcome na welcome man si Carlo Yulo sa kanyang pamilya. Katulad nga ng pahayag ng kanyang lola na sana itigilan na ang intriga, no, at huwag nang ganong pag-usapan mga issue tungkol dito. At sa kanyang kapatid naman na si Alisa, sinasabing sumunod sa kanyang mga yapak, no, ay isa rin magaling na gymnast, ay mararamdaman ang pananabik sa kanyang kapatid sa darating na araw na kung saan ito ay babalik, no, at di natin kakitaan ng sama ng loob ang kanyang kapatid. Okay, so inaasahan ang isang Heroes Parade at ang pangako ng lokal na gobyerno ng Maynila na 2 million bilang reward sa kanyang ginto. 2 gintong na iuwi, no, sa laban sa Paris, sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Ayan, nasasabik na ang lahat ang madlang Pinoy sa kanyang pagbabalik. Ang isang karangalan ng isang malinaw na karangalan ng kanyang pamilya at karangalan ng mga Pilipino, karangalan ng ating bansa. At sana nga ay maging maayos na silang mag-ina. At kung papansinin natin nung tanungin si Miss Yulo kung ano ang ihahanda kung sakaling dumating ang kanyang anak, ay sinabi niya yung mga paboritong pagkain ito na katulad ng ano nga ba mga paborito? Sinigang, adobo at kaldereta. Okay? So, ano man po ang inyong opinion, type lang sa ating comment section. Ayan. So, ito po ating issue na tinalakay sa araw na to. Sana ay patuloy niyong subaybayan ng ating YouTube channel, Madam Issue, para sa susunod pang mga talakayan ng iba't ibang may init na issue sa loob at
labas ng ating bansa. Okay, so maraming pong salamat. Magandang araw sa inyo lahat.